Hello future, today is February 15, sabihin natin kasi madaling araw of 2026. Ayan, from now on, naisipan ko na konting video lang to collect memories, i-take advantage natin yung mga bigay sa atin ni Papa God ng mga gadgets, ayan, para ma-store lang o makita rin natin, ma-observe natin yung mga sarili natin from a third person. Ayan, sana siguro naman walang manonood nito. Para sa ating pamilya lang, para makita natin, ma-witness natin yung minsan na take for granted na natin na blessings ni Papa God. So, future Ange, we must take a look sa ating simpleng buhay, ngunit payapa dahil kay Lord. Yan, so mga may filter, may unfilter, o walang kakenem-kenemerot para si mama, tumatanda natin. At hindi natin alam, tanging si Lord lang makakalam kung kailan tayo mawawala dito sa mundo, kung kailan sila mauuna papunta kay Lord. And so, mag-upload na tayo ng mga video natin, and everyday itry natin na lumaban sa enemy, that we will do what our Father's will is, our Lord Jesus, maging intentional sa Kanya, at maging grateful sa lahat. Ayan po, Lord, I'm so sorry, ako ay puyat po 29 na. Kasi galing sa Valentine's, F future, yun na. Yeah, hello F, ganun. Wala ngayon si husband, wala siya ngayon kasi sila ay nag-rides. Ayan, nag-rides sila papuntang Aurora. 11 to 12 hours na biyahe. At hindi ka sumama kasi hindi tayo sumama dahil masyadong leave, sayang yung leave credits at baka hindi kayanin ng likod. And to be honest, itong last week, diba, o this week, inaway-away ko si mahal si Marjon kasi siguro may ganun, ayoko nang naiiwan dito pala, which is kasalanan ko naman kasi ako naman nagpaiwan sa kanya nga pwede, at umuo naman ako, pumayag naman ako, pero sabi naman niya, promise niya, ito talaga, ayan, ito yung magiging kapakinabangan ng video na to, sabi niya last na ride niya na without me, yun yung sabi niya word, last ride without me. So, may the Lord bless them and protect them. Ando na sila, okay naman sila, praise God. Kapag uwi, maging safe at maging maayos ang lahat. So, let's see kung ano gagawin ni Papa God sa ating mga buhay everyday. So, go. Good night. Kailangan ko nang matulog at kailangan ko makapag-devotion bukas. Bye, F. Atay! Okay. One! Ate, Ayaw! happy Valentine's. Ay, meron ako! Thank you! Happy birthday. Ito yung birthday mo. Ay, Tingnan mo. saya! Yun. Thank you! Yun, oh. Mamaya ayusin mo yung suot mo, maligo. Picture. Ay, video pala. Oh. Masaya si Whitey. Sayas ka. Yeah! Ay! Whitey! Meron daw sa Alpha man. Maganda yan! Ano yan? Ano lang, parang tela yan. Alin? Bulak-bulak. Mamaya na, wag na i-dis. Huwag mo muna, to eh. Ang tatanggalin, mas maganda Huwag yung mo na. mga malinis eh. Hindi, no. Kaya mo. Ayusin mo, siyempre. No? Ayusin niya, siyempre. Gusto na mo kung sila. Mama say hello. Hello! Ah, init. Wari vlogger ka.
Hello, I'm cooking tinapa. Frying. Mama, sino hairstylist? Ah, don't mind my hair. Dali na. Tinapa po kayo dyan. Ano? Niluluto ko? Tapos na. Nagluluto po ako ng tinapa. Nag-init ko ng lumpiang Shanghai. At meron po kaming siomai pa. Salamat po. Ang dami namin. Pero apat-apat na piraso lang. Kasi nga mga tira-tira. Tira-tira po. Tira-tira. Niluluto na. Ito po, nagluluto po ako ng binagoongan para po sa Next Gen Fellowship namin today. Next Gen po sa CCF Valenzuela. Mamaya po. See you all guys. Sana masarapan kayo. Next generation. Ministry po para sa mga bagets. Sa mga bata po na nagsisimba po sa CCF. Yan. Sarap. Sarap po nito. Oh, ewan po. Smile, ma. Halo. Ang dami na naman ako. Ay, so black. Ay, hindi, lalagyan. Hindi pa nahalo, ma. Oh, Black diba? rin. Dark brown. Parang gising na gising. Okay. Let's pray. Heavenly Father, O Lord God, we praise you po, aming Ama. Salamat po, Ama, sa harap po na pinakalob niyo po sa amin, sa kalakasan ng Panginoon, sa biyaya po, Panginoon. Sa po pagkakataon, Lord, na mapupurihan po namin kayo at marinig ang inyong salita ng malaya, O Lord God. Sa at po sa masarap na mga pagkain ito, Lord, maging kalakasan po naman namin. Bless you po sa mama na nag-prepare at nawa po ma-extend niyo po ito sa walang wala. We love you, we trust you, we ask this in Jesus' mighty name. Amen! Let's see. Sunod yung lang. Dapat sinabi mo yung masarap kasi tayo sunod. Press order. Sunod. Ate na. Hindi naman luto ka, hindi yung salusot. Pagkitaan mo lang ipatipat, pagkakita-ikot-ikot. Ay, mantap na. Ganito ka gusto nyo. Ay lang. Para sa show my house. Ano siya? Masarap sa show my house. Kaya mas mabago yun. Show my house ba na yung binili mo? Magkano po yun? 50 pesos Papa, apat. masarap mo. May talagang may meat siya. Oo. Hindi na babago. Ganun lang cake na boy mo. Show my house. Gusto ko yung masarap yun. Yung fries niya. Ate, ang maras ako. Yung fries niya boy. Ayun. Tapos dun sa mall, dun sa iyan. Ah, Sa labang siya, sa labang siya. Ano, mukhang mag-table siya may house. Ano ba mall? Sa doon sa. Grabe naman yung lipstick nila. Ang dala. Hindi ka alam kung purpose na. Ano? May purpose mo, hindi nakayos yun. Pag nilabas ka pa, pag bilis ko na. Hindi naman ako tinulog. Pag yung tamang ko lang ano ko. Ano. Tapos, kung saan din na. Tapos bilis. Pag nilabas ko ng bilis, ako lang ayos yung tulog. Ito na kayo. Lucy, ang ganda mo. Ay, maganda rin pala rin yun. Oh, maganda din. Gamitin natin yan.
worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see faith rising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me your embrace. All the lies, the fears and the doubts, all they melt away when I call on your name, Jesus. Aking mga magagandang assistant sa HM Ministry. Ate, smile yun, ha? Welcome po! Welcome, ganito. It's okay. It's okay. Yeah, praise God. Hi, blessing. Hello po. Ano na ako po? Anyone? Ano? Hello po. Pasok po po. I'm 41 years old, dalawang po yung anak ko. Ako po ay Christian na po ako ng ilang taon na. Simula ko nila sa SM pa. Sinasabi mo. Siyempre, dapat eksakto yun. Ang kilala naman ako, buong pangalan ko ay Natasha ko. O, tandaan na. Baka mamaya makita niyo sa video, apply niyo may Natasha. Kasha. Ako, I'm 58 years old. Nurse din, kasi ang bilang nagpa-practice. I've been in the ministry ng NextGen since 2012. Kaya lang siya balilaw ko yung mga 6 years. Tapos dito, mag-7. May narinig sister na mag-asawang doktor. Doon po nag-start ko. Pero ako kasi, bigla akong kinabahan. Ito na lang daw kasi nag-e-echo daw. Ayan. Ayun po. Ilang taon na po ba ako? 47 o 47. Taga-Malinta po, ang buong pangalan ay Ivy Tongpo Sangoyo. So, asawa ko po Sangoyo. Meron akong nag-iisang anak and tinatawag ko po siya na awesome jailer. So, nakatali na po kasi ako talaga sa kanya. Ano pa ba? Ang ginagawa, pharmacy, nursing din po. Pero wala po akong practice. Ayun, ang pinagkakaabalahan ko po, nagbe-bake po ako. Gumagawa ng, nagpa-practice ng yung beads, earring, jewelry making po. And also, ano pa ba? May tanong po ba kayo? What made me decide to follow Jesus? Kasi nung mga panahon po yun, college po ako. So, na-heartbroken po ako. Pero bago po yun, meron po akong preparation. Vision and passion. Kung tayo magkakaroon ng vision and we really want to reach that vision, we really want to make it to happen, magkakaroon tayo ng passion. Kung talagang gusto natin makasama si Jesus Christ, lahat ibibigay natin with all our heart, our strength, and our mind. Ayun. So, maraming salamat po. God bless you. I live with 14 years old. Hindi ko masyado ang pangalan ko masyado mga dito ko po yung iwan para sa exam. At saka, ano po, next to next. Kakalimutan ko. Nasa CCS po kasi, sorry po ngayon. Ano po, since February last year, and sa next year po, November. Ayun, so, fresh pa lang. 29 years old po, single, and kasama ko po yung sister ko and her family sa
ako. Bata-bata. Next gen. Wow! Yes! Praise God. Studying theoretical with systems. Praise God! So, pagkagawa ng Alex attendance. is Yun. Tapos, nag-47 lang ito. Parang 37 na. Kasi naging 17. So, meron akong pinsan na may assistant. Accounting assistant. Ano pa ba? Yung liaison ng aming husband. Yes! Kasi husband yung na limpuasan. Ang nickname ko po talaga Angie. Pero ito kasi inaano yung nickname ko. Sa palagay ko po, ako yung pinakamatanda sa inyo. Kung halimbawa po may gusto kayong paluto, ready lang po ako magluto. Yeah, luto-luto, okay lang sa akin yun. Umano ako sa Next Gen, nag-volunteer ako. Hindi dahil sa totoo lang noon parang napilitan lang ako. Pero nung bandang huli pala, parang yung fulfillment sa akin parang napakasaya. Kasi na-experience ko na kasi ito kasi gusto ko lang magka-ako. Kaya parang pag nakikita ko yung mga bata, nasisiyahan ako. Pero ang totoo kasi, nahihirap, kahit napapagod ako, para bang yung 1 oras at kalahati mahigit, napakadali lang pala. Parang nalilibang ako. Still working po ako sa accounting saka sa purchasing department. Nasa procurement po ako. Yun lang po. Tapos, ilan elevate. Wow! 15. What made me follow this? Actually, pag wala ko na bata, kasi kami yung family namin. Pero, nag-start na talaga yung relationship ko with, instantly lang talaga. Parang, kasi yung una, nagkakita kami si Seth ulit, kasi nandun na kami sa St. Francis ko lang. Tapos, nung nagkaroon na yung si Seth Lee, mahali natin lang, pero wala nag-interest na ako sa kanya. Kaya sabi ko, sige sama kita, si Seth tayo. Tapos sa atin yun, afterwards yun, kasi part kami ng mass wedding, so doon talaga nag-start. Yung girlie ko, big girl. Hi, hello po. Roseanne Energy. Kasi sabi nga sa next gen, elevate mo kasi. Sa next gen, kasi yung mga anak namin nasa next gen, tapos yung bunso nga special po siya. So, kailangan lagi may batay. And since lagi kayo magkakasama, tapos nakita namin parang kulang sa tao. Assist lang sa CR. Kaya sayang naman, nandito naman tayo. Sulitin na natin. Tapos, paano mag-convert into consider? Bakit nag-follow kay Lisa? Actually, kasi ano yun, 4th year, papagsak na ako sa pabagsak na ako sa trigo. Tapos yung teacher namin, sa Word of God, sinulit ko yung Bible study niya. So may pa-tutor na may Bible study pa. Tapos nung college, naging sa Victory. Tapos, Ako po si Misha Ledger. Anak ko din. Ako po yung anak. Ay, hindi pala. Go there. Ako po si Joanne. Ayan, mother of 2 boys na next gen babies. Si Grace Francis Cruz. Ano po, lalo na ako masyado pinag-aakalan ngayon. Sa Disney Princess ako. Ay! Hindi. Wala naman
nag-follow talaga kami. Sinurrender na namin sa kanya lahat. After ng mga trials or storm, yung blessing dire-diretso. Yes, praise God! Ako naman si Imelda Regulanan, Dalandanan, Sister Bella lang. And I'm a former OFW in Abu Dhabi for 20 years. So, first naging church ko dito ang pagbalik is JIM. Na-involved din ako sa children doon. And kaya ako na-involved dito sa CCF Next Gen. Kasi nami-miss ko yung anak ko. Kasi wala sa tabi ko. Pag nakikita ko itong mga bata sa ito. And yun lang po. I'm 56 years. Yes, mukhang 30 lang. Ang wish ko lang makasama ko siya. So, under process na. Call me Riz na lang po, para short lang. Para hindi naman Riza may chat. Riz na lang, Riz. Para may so, short. Baby Christian pa lang po ako. I joined CCF last year, January. Sa pagpupumilit at pagpupursige po ng nanay ko to join me. Pero I started my relationship with God since I was a kid pa lang. Talagang I have a childlike faith na. Yes, Pero Catholic pa ako noon. And then it started pandemic. My parents got separated. So nawala na po yung pagsisimba sa church. And then I feel so alone here in Manila during that time, and I don't have parents nung time na yon. So yung may issue po yung nanay ko tsaka yung kapatid niya or yung tita ko po na nagagawa ng asawa. Like that, parang may ganun po. Ngayon, nag-reconcile po sila, nagbatitan na po sila. And yung tita ko pong yun, siya po yung nag-ask din sa akin. Before I joined CCF, nagba-Bible group na po kami study during that time, and I'm attending po. Pero po, may Miss Alma po, 40, and then may baby na din po ako, so nasa next gen din siya. 12 years old po, then single mom po ako kasi yung husband ko po, mother wife po ako before. So parang bago pa lang kami, ayun, nasasaktan na ako pero hindi alam ng mga kuya ko. And then so tinago ko lang sa kanila yon kasi mahal ko. So hanggang sa, ayun, nagkaanak kami. Pero before kami magkaanak, nag-live-in muna kami. So sabi ko sa akin, bakit iba ako nagkakaanak? Kasi baka kailangan lang talaga ng blessing. So nung pinasal kami, nagulat ako, buntis na pala ako. So parang yung iba nagtatanong, baka buntis ka na nagpakasal ka? Sabi ko hindi. So, hindi ko alam na buntis na pala ako. Ayun. So hindi ko naman pinagsisihan na nagkaanak ako, and then nasa yung napangasawa ko. Kasi parang yung mga experiences ko, kung ano man gano'n ako ka-strong ngayon, feeling ko parang dinesign yun ni God kung gano'n ako ka-strong ngayon. And then, yung pag-convert ko from Catholic to Christian, parang nawala kasi ako, parang feeling ko nawawala ako nung time na may yung separation. Parang, Lord, bakit ganito yung ginawa mo sa akin? Parang lahat ba ng kasalanan ko, ito yung pakalit. And then, matagal na akong ini-invite ng kuya ko, and then nung ipag ko, kasi sila na ako ng naging Christian. Nung magkasama pa kami nung husband ko, sabi ko, halika, try lang natin. Parang isang service lang. Pero ayaw niya. Ayaw niya talaga. Parang kapag kahit sa Catholic. Ako naman po si Ethel Amigo tayo. Pero mas gusto ko tawagin akong Sis Mina lang. Kasi teacher Ethel ako sa school. Parang malinawang Sis Ethel, TV ko estudyante naman ako sa kaya ako teacher ko. And Sis Mina lang po. I grew up in a Christian family, and I was 4 years old na na-introduce ako kay Lord ng lola ko. So si lola ko yung talagang nagpakilala sa akin sa Panginoon. Ay ko contribute ko. Pwede kong i-share kasi doon ako pinanaki ng lola ko, outreach teacher sa mga less fortunate area. Hanggang sa siya ay namatay. And I was also a member ng Hope for Kids kung ayun. But anyway, gusto ng asawa ko talaga sa exalt ako. Yes!
Hindi na kami yung kaya we are, yung goal namin na we are not just serving the Lord in the church, but also in our family. So dapat, nakilala po tayo, and let us also, alam niyo, yung accountable tayo sa isa't isa, hindi lang tayo to serve para makita ng ibang tao, but also, Lord lang naman. So po, host na naman po. Host naman po sa inyo is, kilala po ako as part ng main ministry ko. Pero most of the time po, this ministry, dito po ako nag-start. Yun po. So, back 2019 po, nag-assistant pa rin sa student po ako ni Next Gen. 11 or 10 pa lang po ako noon. Then, nag-graduate po ako kay Next Gen. After po, na-encourage po ako ng dati namin ministry na mag-volunteer. Christian family of pastors si anak. Third generation Christian na po ako sa amin. Yun lang po. Born Catholic ako, pero naging Christian ako through my best friend. Actually, CCM is my third Christian church na start ako sa May Kawaya, sa Christ and Growth Church. Actually, nag-start ako sa CCF nung nasa SM Val pa lang. And then, kasi nagkaroon ng pandemic. Tapos, accidentally nakita na lang later nakita ng anak ko na meron pala sa BC. So, nakuha kami, ano dyan na. Kasi nakakita sa CCF. Sa SM ba? Sabi mo wala na talaga. Even after nung na, tapos bigla nakita na ako, ayan, puputin dito sa BC. So, talagang glad ko. So, nagpatuloy kami ng family ko doon sa BTC. And then eventually, nagkaroon ako ng D group. First under history, and then ngayon currently kay 16. And then eventually ito napunta ako sa Next Gen. Medical technologies ako by profession sa City Government of Venezuela. Currently, kung ano na po, kasi yung family ko, yung anak ko, may only child, and her family, patunga na lang ibang bansa. So, yun na naman ang wish ko sa buhay na sana someday kahit na ngayon yung mag-isa ko. Yung God's right time. Yung disappointed time, nakasama ko. Yes, amen. Amen. Hello po, ako po si Corazon de Divas Mayorado Calangas. Ako po si Raquel Salvadora. Napunta po ako lang po yung nag-isang Christian sa amin. Napunta po ako sa CCF dahil nagkaroon po ako ng problema sa kanila. Married ako, but currently, separated kami ng husband. Nakakilala ako kay Lord through Rachel. Praise God. High school. Nung nasa ako ng problema ko, siya yung pinagana ng Lord. Yes, praise God. Parang nasitrang ko ako, kailangan ko ituloy. Tapos, invite niya ako sa room. Mag-attend kami ng CCM. Mas meron po ako dalawang anak, si Sebastian and si Cyrus Solan. Napalaki na po sila ng next gen. Yung next gen, siya yung naging katulong ko para palakihin yung mga bata. Kasi since wala yung and syempre, hindi nag-guidance sa mga. Yung next gen, ang kaya pa ako napunta dito, actually sabi nila sa akin noon, since day 1 na binasok mo yung anak mo, kumbaga, inaano ka na Net courage. Pero, natatanda ko na kay Sis Irene pa lang ako. Sabi ko nila, sis, mag-volunteer ng pinatandaan. Pero ayoko. Kasi sabi ko, tapos parang sabi ko, wala ako sa teaching. Kasi dalawa nga lang yung anak ko nakikusili ako sa kanila. Tapos, mag-aalaga pa. Tapos ko naman siguro pa ako sa maraming. Kung mag-MP siya yung, yung field ko, yung teach. Pero nung pagkas ng pandemic, every week yun, nilimutan ako ng program. Sis, kailan ko mag-join. Pero, hindi ko pa siya daw. Ay, 43.
Tapos mag-40 na ako. Parang mag-40 ako that time eh. Parang sabi ko, di ba sabi nila parang life begins at 40. Yes. Mag-40, ano ba yung gusto ko? Parang gano'n. Eh, since ang daming pinagkaanan ng buhay ko, separation, hindi na okay kami. Ano yung giving back na para kay Lord. So, yun, tapos sabi nila ako noon, mama, kailangan mag-volunteer, mama, ano. So kami, nag-usap kami tatlo. Sabi ko, nag-volunteer ako. Gusto ko mag-church pa rin ako. Yes, Mag-service tama. ako. Yes. Ayoko na. Yeah! 40 years old po ako ngayon, turning 15 soon, and Elevate. I joined CCF in January 2019 when parang winners po ako ni Mama Para may gigil. of course, graduated na rin po ako sa next gen, and now I'm in Elevate po. And, Praise God. the first ministry po na I joined and volunteered for is Elevate, pero mas active po ako sa next gen. And siguro po, I can say na ang main ministry ko po is next gen because dito, sa next gen po talaga ako nag-start. Lumaki. Okay. So, ano po, good afternoon. Ako po si Anne Rachel. Sa Facebook, hindi ko na po kasi mabago. So, Anne Rachel, Mapelis Dampon. So, kapatid ko po si David at si Sarah. Yes. Yes. Kami po ay lumaki sa Kristiyanong pamilya. Yung in-mention po ni si Sally kanina na Alliance Gospel Church, yung family po ng tatay ko, sila po yung nagsimula noon. Nung binata pa po siya. So, lumaki po kami na nasa Kristiyanong pamilya, kumbaga naging comfort zone namin. Wala kami yung spiritual birthday, kailan mo na sikat kasi si Jesus, kasi lumalaki kami na sinasabi ko sino si Jesus. Pero, kahit po Kristiyanong pamilya, magulo. Magulo po. Ang dati ko po, dito lang ako confess tayo Sharing yan. Testimony, yes. So, doon po sa pamilya ng tatay ko, ang daddy ko po ay nag-drugs since he was young, binata pa siya. Kasi ang lolo ko, siya yung mag-isa, parang 7 years old, 9 years old ang tatay ko. Namatay na yung lolo ko. And walo silang magkakay. So, story. Tapos, daddy ko, nag-drugs siya. So, kami, sa family namin, daddy ko yung parang black sheep. So, alam niyo yung stigma na tatay mo, ganyan, di ba, parang nasa Christian family kayo. Tapos, kapag akong lumabas ng ibang church, kasi yun yung comfort zone ko, parang safe space namin yan, di ba? Ngayon, nung college, so, nagpo-boyfriend, ganyan. Nagkakagulo na, ever since, yung pinsan ko, nabunti siya. Tapos, lahat ng family namin, ayaw sa, ito yung story kung paano ito kasi na nabunti siya, tapos lahat galit. Eh ako, parang, I feel for her, parang tumatausap sa kanya sa akin. Ako yung nagkakaano sa akin. Ang ending, nagalit din silang lahat sa akin. So, na-cancel ako, wala nang pumapansin sa akin lahat. So, kakampihan mo siya, sige, magsama ka. Ang ending din, nagkakapati-pati sila, magkakapatid, magpipinsan, pero lahat sila, galit pa rin sa akin. So, pumunta po ako ng victory, nag-search talaga ako ng church. Pero may asawa na ako. So, that's the time, punta ako sa victory Caloocan. Doon mo lang talaga na-feel na umiyak talaga ako sa Diyos. Kasi parang ano ginawa ko sa inyong lahat? Pero bakit kayong sa akin? So, that's the time talagang I got closer. Tapos, nakalimutan ko na rin na ako po ay lagi pa lang nagtuturo na sa Sunday school sa church. Sumali rin ako sa praise and worship. Naging yung leader din. Kasi nga, siyempre, pamilya namin yung nagtatag. So, lahat ng gusto mo salihan, go ka, di ba? Alam mo yung privilege na may gano'n. So, tapos, married na ako. I'm a teacher by profession. Pero now, hindi na po ako nagtuturo. Tapos, nung after sa victory, may mga
parang hindi pa doon yung heart ko. Tapos nag-attend kami sa CCF main. Medyo malayo. Tapos, ang galing ni Lord, kasi nilapit niya yung church namin. Sa tabi ng SM. So, so, yan. So, ever since na-start yung CCF, sa SM. Kasama na. Then, seryoso po. Salamat talaga kasi dumadami na po tayo. Tapos, since ngayon lang tayo kasama-sama, siguro it's time for us to introduce ourselves. Kahit na nakikita tayo, so happy and hello lang naman. God exists. I am the type of person who is arrogant, tempered, and does not accept criticism regarding my personality. Maybe I got it because I came from a chaotic family that everything goes through shouting and cursing. That's why it has become my hobby, and I carried it even when I got married. As the years went by, I speak badly to my wife, cursed at her, and abused her verbally, emotionally. And it got to the point that I hurt her physically. So that was me the time that I knew no identity with the Lord. Then a big challenge came into my life. I was terminated from my previous job po. Before po kasi job banking industry po yung pinabibilaan ko before. So, yan. I was terminated from my job. A case was filed against me. So, pinasuhan po ako. Hindi ko sana ako katang dito. So, yun po. I was accused of something I never imagined that I would be able to do. Theft. That time, I felt fear and anxiety. I always asked God, why am I experiencing this? True enough, that God is closest to those whose soul is lost. That was the time that I cannot depend on my own anymore. That I have no one to rely on for my peace of mind and to give me strength. That's when I found the Lord, His word strengthened me. And then a year later, my wife accepted the Lord and be an active group member at CCF. I also decided to join a small group. I even got a deeper relationship with God with the help of my immense group. The case filed against me was dismissed twice. Twice po siya actually. So yun po. Thank you po sa... Ngayon ko lang nakita na Ate Leslie, ang dami na para natin volunteers. Actually before na point ako dito as a minister head, yung nagiging problem namin is yung magkaroon ng maraming volunteers. So ngayon, actually, galing lang po ako sa leadership meeting, I propose na, kumbaga, since nabanggit, is natutuwa ako kay Seth, no? Yung sinasabi niya, yung youth kasi actually, yung target ko, is the next generation, talaga na sila na yung stand dito. Kasi ako, or sino man sa ating lahat dito na may, kumbaga dito nga, hindi naman nakikita yung sinasabi, di ba? Kung umatin niya sa servant's heart, hindi yung skill, yung heart talaga natin to serve. So yun yung nakikita ko sa inyo, na yung willingness and yung heart to serve Lord talaga is nandito. So yun, actually sa akin naman, ito po yung inaano ko eh. Masaya ako kasi nandito tayo lahat nagkaroon ng fellowship, nakita natin yung bawat isa, nakilala natin yung bawat isa na hindi kasi every Sunday, hi, hello, and then after that, wala na. So, siguro, hindi hanggang dito lang gusto ko yung mangyari sa fellowship natin, marami pa. So, sa akin, I propose sa leadership kanina na yung elevate and then yung level 4 na going transition to level 4 is magkaroon ng part. Actually, na-mention ko kay Tisha Jen, kay Ate Nessie, na kumbaga, at the young age or at the young, kumbaga, ma-prefer na natin sila. Hindi sila, kumbaga, kasi ito ito yung parang sakit na lesson, for example, na parang diba kasi Paul, ang student niya si Timothy, they push Timothy to syempre mag-aral, to preach the gospel. So tayo na yung Paul. So pag sila, yung mga next young generation natin, yung mga bata, sila na yung ginagay natin for the next future. Ako kasi yun yung mindset ko eh. After this, gusto kasi hindi lang tayo, ako, yung nakakaalam. Gusto ko mag-transfer natin sa mga anak natin, sa mga bata natin. Although sa akin, minsan talaga I admit naman talaga may lapses din ako. Na, syempre, alam ko, hindi na pwedeng i-reason out na working ka, busy ka. Yun nga yung commitment na binigay mo doon, nag-commit ka, make sure, gawin mo. So, yun lang po yung inaano ko na nag-commit tayo, make sure.
Hi, F. So, ayan, hindi na ako naka-video kagabi. Galing na tayo ng fellowship ng Next Gen. Ang saya. Kasi, parang naging open na, ganon. Kasi dati parang, hi, hello lang, di ko nga alam mga pangalan nila. Pero praise kay Lord, ayan, first time daw nila mag-fellowship. Nakakatuwa kasi yung mga sharing, yung mga live, ganyan. Kaya happy na nakasama kami ni Mama. Si Mama daw, masaya siya. Dahil doon sa fellowship, daming food. Tapos, medyo nagkaroon na ng bonding. Ayan. And looking forward sa mga mission and vision na gusto nila para sa mga bata. So, Papa God, thank you po sa opportunity na maging parte po kami ng Next Gen. At sayang wala si husband, di siya kasama. But, I know that God is with us at tuturuan niya tayo na more on sa kanyang path. Ayan. And tignan natin kung paano pa tayo bibigyan ng pagkakataon ni Lord na gamitin para sa kanya. And yung sermon kahapon, yung ganda. Real faith tames the mouth. Ay, datang. Ayan. Pinapagalitan ako ni Papa God kasi nga last week, hindi ka nag-behave like basta-basta ka na lang nagsasabi ng hindi maganda sa husband mo o kay ate. Hindi pag yung kumbaga hindi out of love, ganyan. More on sa sarili mong emotion. At sa enemy yon, and it's not right. Pero thank you Lord God sa iyong reminder. Thank you sa iyong rebuke. Sa book of James, ayan, on how to use the tongue. The tongues comes death and life nga talaga, and it can bring up or destroy a person. So, even sa loved ones natin, most especially, we have to be careful. At kung wala namang sasabihin maganda, if it will not encourage daw other people, then stay quiet, shut up. Pinaganda lang, stay quiet. So, sana this week, ang ating tongue ay magamit in God's edification, hindi pang sarili. And may we encourage the people around us. Kaya yun yung challenge sa iyo. And sana, by God's grace, gamitin mo na panghawakan at pangalagaan ang bawat salitang sinasabi. In Jesus' name. Thank you. Ito na yung end of vlog. Bye!